baguhang nag-apply, ang tinatanong po kadalasan kung ano po yung self-introduction nila. So, dun po kumukuha ng question. Yun po based po sa experience ko. So, kailangan kung ano po yung self-introduction nyo, alam nyo po mismo yung mga sinabi nyo doon, hindi nyo po pinagawa sa iba or nagpaano po kayo sa iba. Kailangan po galing po mismo sa inyo para pag umugot po sila ng tanong. Hi guys! It's me again, Ate Fat from Ate Fat Channel. So, thank you so much! 500 na po tayo! Thank you sa mga sumusuporta po sa akin. Sa mga natutulungan ko po na hindi pa po nakakapag-subscribe, please click the bell button po para sa mga notification and the subscribe po para naman po masubaybayan nyo po lahat ng mga mai-share ko pa pong information na maaaring makatulong po sa inyo sa pag-apply nyo po bilang housekeeper po sa Japan. So, for today's video po, dahil natapos na po yung initial interview, so, ang sunod na po na process is yung practice interview or yung orientation po na tinatawag. So, by the word itself po, practice interview. So, ano nga ba yung ginagawa doon? Ang dami po kasi nagme-message sa akin. So, ang ginagawa po sa practice interview ay, by the word itself po, practice po. Magpa-practice po kayo para po sa final interview nyo. Ang gagawin nyo po doon ay mag-jekoshokai po kayo. Doon po, ipa-practice nyo na po yung mga ni-ready nyo po nung initial interview na jekoshokai. So, i-briefing po kayo doon ni Ma'am Kay. So, kagaya po ng ginawa nyo po doon sa initial interview, pupunta po kayo sa harapan by 5 or by 4 po, tapos ipipresent nyo po yung jekoshokai nyo. Kapag ka sobrang haba, sasabihin ni Ma'am Kay, bawasan. Pag sobrang ikli naman, dagdagan. Pag tama lang, okay na yon. So, after po noon, pagka-practice nyo po noon, pagka-present nyo ng jekoshokai, sasabihin na po sa inyo kung kailan yung final interview nyo. So, yon. About sa final interview naman, madami naman nagtatanong sa akin, ano nga ba ang tinatanong sa final interview? By the way po, disclaimer lang po, kung hindi po porke naranasan ko po, yun din po yung mararanasan nyo ha. Kasi po, ang mga sinishare ko po, yung na-experience ko po. So, iba-iba din po kasi yung nangyayari. So, nung doon sa first application ko po, may pagbabago din po nung doon sa pangalawang application ko. So, doon sa first application ko po, ikukwento ko po siya kasi medyo may twist po kasi na nangyari sa amin nung sa unang application ko po sa final interview. So, bibigyan ko po siya ng sariling vlog. So, sa pangalawang interview ko po, dahil pangalawa ko na nga po, nakanote na po doon sa aking resume na selected na po ako dati. So, ang tanong po sa akin, kung nag-aral na lang ba ako? So, simple na lang po yung tanong sa akin. So, sa mga baguhang nag-apply, ang tinatanong po kadalasan, kung ano po yung self-introduction nila. So, dun po kumukuha ng question. Yun po, based po sa experience ko. So, kailangan, kung ano po yung self-introduction nyo, alam nyo po mismo yung mga sinabi nyo doon, hindi nyo po pinagawa sa iba or nagpaano po kayo sa iba. Kailangan po galing po mismo sa inyo para pag pumugot po sila ng tanong doon sa self-introduction nyo po, kayang-kaya nyo po siyang sagutin. At take note po, kung kaya pong sagutin ng yes or no lang, yun lang po, wag nyo na pong habaan kasi ayaw po nila ng masyadong mahabang explanation. Kung ang ano lang naman din po, yes or no lang naman ang sagot. Hindi naman po kailangan ng sobrang mahaba. So, ayun po, mga nagtatanong pa po, kung ang tanong ba ay pwede magsagot ng Tagalog, hindi po pwedeng Tagalog. Kailangan po English lang at saka kung marunong kayo mag-Japanese, edi mag-Nihongo po kayo. Pero kung hindi po kayo marunong, English po ay okay na. At take note din po, kailangan po focus po kayo doon sa nagtatanong sa inyo. Kasi kadalasan madalas po, mahina yung boses nila, lalo yung mga napili na date doon sa first date. First day po, yung kakagaling po nilang Japan, tapos pagdating po nila sa Pilipinas, tapos antayin nyo, tapos diretso interview po, kagaya po sa amin. So, mga pagod po yun. So, yung boses po, lalo si Sacho po, sobrang hina po ng boses niya. Tapos, dahil hirap din po siya magsalita ng English, so kailangan po, kailangan focus po kayo doon sa question at sagutin nyo po kung ano po yung tanong
yun din po yung sagutin nyo, wag na magpaligoy-ligoy pa. Direct po, kailangan direct po yung tanong nyo, at saka with energy po, hindi yung lalamya-lamya, isa po yun sa negative po. So kailangan with full energy po sa pagsagot, tapakita nyo po na kayang-kaya nyo pong gawin lahat ng trabaho na kailangan gawin doon sa ina-applyan nyo po para po ma-hire po kayo. So, yun lamang po siguro. Tinatanong sa akin kung ano pong kailangan sagot, kung pwede mag-Tagalog, mag-English o mag-Nihongo. Hindi po pwede yung Tagalog. Ang kailangan lang po ay English or Nihongo. Tapos, okay, so dito ko na po tatapusin yung aking video. Thank you for watching po. Sana po natulungan ko po kayong lahat sa aking panibagong vlog. Please click the bell button po para po sa sa mga update po ng aking mga panibagong vlog. And thank you po sa 500 subscriber. Bye! Good luck po sa sa final interview na po at saka sa exam. Sana po sa mga nabigyan ko po ng reviewer, makatulong po yung aking reviewer po na ibinigay po sa inyo. At sa mga hindi ko naman po pa nabigyan po, mas gusto ko po kasi na mag-focus po muna kayo para po sa initial interview po, kasi mas maganda na makapag-prepare po muna kayo ng initial interview bago po kayo bago nyo po maibaling po sa iba yung inyong focus. So kailangan po kasi makapasa po muna kayo sa initial interview bago po kayo mag-review para po sa exam. So kasi po mauuna po yung initial interview at saka yung final interview bago po sa exam. So sana po naintindihan nyo po yung mga sinasabi ko, and good luck po sa lahat. Bye!